mo ba nagkaroon ng liwanag? 빛이 있으라 하시니 빛이 생겼습니다. So, sinabi ng Panginoon na magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. 혼돈 속에서 질서를 주셨습니다. So, sa kalagitnaan ng kawalan po, nagkaroon po ng kaayusan. 둘째 날에는 하늘과 물을 나누셨습니다. So, sa pangalawang araw po, pinaghiwalay po ang langit at ang tubig po. 우리 눈에는 보이지 않지만 대기와 수분이 분리되면서 생명이 살 수 있는 환경이 만들어졌습니다. So, bagamat hindi natin nakikita ang lahat, nilikha ng Panginoon ang isang lugar kung saan pwedeng mabuhay ang mga tao. 셋째 날에는 땅과 바다를 나누시고 식물을 자라게 하셨습니다. So, sa ikatlong araw po, ay nilikha niya ang lupain at pinaghiwalay po sa dagat. Hanggang sa pwede pong doon mabuhay ang mga halaman. 뿌리 내리고 열매 맺고 번식하는 식물들. So, mula doon, ang mga pwedeng magugat, ang mga halaman na namumunga, at mga halaman na nagpaparami po. 이 모든 것은 하나님이 정하신 법칙 안에서 자라납니다. Lahat po ay nabuhay ayon sa tuntunin at sinabi ng Panginoon. 밑에 날에는 해와 달과 별들을 만드셨습니다. Sa ikaapat na araw po, nilikha po niya ang araw, ang mga bituin, at doon po ginawa po niya. At ang buwan. 시간과 궤적이 시작된 날입니다. Yun po ang pagsisimula na tinatawag nating panahon. 계절마다 씨 뿌릴 때가 있고 열매 맺을 때가 있습니다. So sa bawat panahon po, meron pong nabubuhay at meron din pong ayon din sa panahon, meron din pong bunga na inaani po natin. 지구는 태양을 너무 가까이 두지도 너무 멀리 두지도 않았습니다. So ang langit, ang araw po ay nilikha ng Panginoon ng hindi po kalayuan at hindi rin po kalapitan. 하나님께서 정밀하게 낮추신 것입니다. So sadya pong tumpak ang pagkakaligha ng lahat ng bagay ng ating Panginoon. 다섯째, 여섯째 날에 새들과 물고기와 동물과 사람을 창조하셨습니다. So mula po sa ikalima, ika-anim na araw, nilikha po niya ang mga ibon, ang mga isda, at ang iba pang hayop, gayon din po ang tao. 모든 생물은 제각기 역할과 그 나름대로의 자리를 가지고 있습니다. So ang lahat po ng nilikha ay may kanya-kanyang tuntunin at kanyang-kanyang posisyon. 그리고 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨습니다. At alam natin sa pinakahuling araw, nilikha ng Panginoon ang tao ayon sa kanyang muangis. 그리고 일곱째 날 하나님이 쉬셨습니다. At sa pangpitong araw, siya po ay nagpahinga. 여러분, 하나님이 만든 이 세상을 볼 때 그 안에 목적이 보이십니까? So, mga kapatid, ang paglikha daw po ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay, ano kaya ang tuntunin o layunin niya? Nakikita ba natin ito? 하나님의 계획을 느껴지십니까? Nararamdaman niyo ba yung mga plano niya? 하나님은 이 세상을 아무렇게나 만든 게 아닙니다. At itong ating lupa, ating buong sanlibutan, ay hindi basta-basta nilikha lamang ng ating Panginoon. 그분은 이 우주 전체를 우리 모두를 위한 무대로 준비하셨습니다. So, nilikha daw po niya ang lahat, ang buong sanlibutan na parang isang stage. 많은 사람들이 진화론을 과학적 진리로 받아들입니다. So, lahat daw po ay naniniwala tayo na ay tinatawag ng theory of evolution. Nilikha daw tayo noon. Yun ang alam natin. 우리는 학교에서 그렇게 배웠습니다. Di po ba napag-aralan natin yung sa school yung theory of evolution? 우리 눈에 보이지 않는 단세포에서 오랜 시간이 흘러 이 땅에 사는 모든 동물들과 식물들로 진화했다는 것이 진화론입니다. Bagamat hindi daw po natin nakikita, ang bawat nilalang daw po ay may kanya-kanyang cells na pagkalipas po ng ilang panahon ay doon po ay nag-evolve naging hayop, naging halaman, dito po lahat sa ating kalupaan. 우리가 진화론을 믿기 위해서는 하나님을 믿는 것보다 더 큰 믿음이 필요합니다. Kung maniniwala tayo sa mga theory of evolution, dapat mas malampasan natin ang paniniwala natin sa pananampalataya
예를 들어 보겠습니다. Okay, magbibigay po tayo ng halimbawa. 우리 몸 안에 있는 DNA는 무려 30억 개의 코드가 들어 있습니다. So, ang alam po natin, sa ating pong katawan ay meron pong 30 bilyong mga tinatawag natin DNA nandito po sa ating katawan. DNA는 생명체를 어떻게 생겼고 어떻게 작동해야 되는지에 대한 정보를 가지고 있습니다. So, lahat po ng impormasyon sa ating katawan, kung paano tayo nilikha, paano ang itsura natin, nandoon po lahat doon sa tinatawag nating DNA. 그래서 그 DNA 안에는 우리의 머리카락, 우리의 눈, 코, 그다음에 면역 시스템 이런 것들이 정확한 설계도가 되어 있습니다. So, wala po doon sa DNA kung ano daw po ang kulay ng ating buhok, ang ating ilong, ating katangkaran, kagandahan, pati na po ang ating mga immune system nandoon po sa loob na parang isang blueprint nakalagay doon sa DNA. 이게 그냥 우연히 생겨난 것일까요? Sa palagay ninyo, nagkataon lang po ba ito? 그냥 오랜 시간이 흐르다 보니 자연스럽게 만들어진 걸까요? Kung sa palagay ninyo, dahil natural lang, basta-basta nilikha tayo ng Panginoon na ganito? 만약에 태풍이 불었다고 칩시다. So kung sakali daw po, nagkaroon ng bagyo-bagyo. 태풍이 자동차 부품 회사를 휩쓸었습니다. So alam natin, pag dumaan ang bagyo, marami pong nangyayari. 그랬더니 멋진 자동차가 조립돼서 눈앞에 나타났습니다. So, may mga nasasagasaan ng mga kotse, kung ano pa man. 이것보다 더 불가능한 것이 진화론입니다. So, anyway, may maraming mga bagay na nangyayari kapag na hindi natin inaasahan, pero basta-basta nangyayari. 여러분, 컴퓨터 게임 좋아하시나요? Sino daw dito ang mahilig sa computer? 그 게임은 자동으로 만들어진 게 아닙니다. Di po ba yung mga games na ito, hindi naman basta-basta na nangyari lang o nagawa lang? 프로그래머가 하나하나 코드를 짜서 만든 것입니다. So alam po natin na merong mga tinatawag na programmer na gumawa ng mga games na ito. 그런데 놀라운 사실은 우리 몸에도 그런 코드가 있다는 것입니다. Ang talaga nakakagulat po actually, ang katawan din po natin ay meron din tinatawag na mga code. 그게 바로 DNA입니다. Yun po yung sinasabi natin, DNA. Yun po yung code ng ating katawan. DNA는 생명의 컴퓨터 프로그램처럼 생명체가 어떻게 만들어지고 자라는지 알려주는 설명서입니다. So ang DNA po natin, yun po ang nagpapaliwanag kung sa bawat living organism, kung paano tayo gumagana, nandoon po yung pinaka-program natin katulad ng sa computer. 동물, 식물, 사람 모두 자신만의 DNA를 가지고 있습니다. So lahat po ng halaman, lahat po ng hayop, pati po ang tao, nagsimula po doon sa DNA na sinasabi niya. 그러면 이런 질문이 생기죠. Ngunit, may mga katanungan pa rin tayo. 코드가 있다면 그걸 만든 사람, 설계자도 있어야 되는 거 아닌가요? So di po ba, kung sinasabi, meron nga code, pero ang tanong, sino naman ang gumawa ng code na yun? 이걸 지적 설계라고 합니다. So, di po ba nakakapagtaka kung sino kaya ang gumawa, kung sino ang designer na iyon? 즉, 이 세상 생명체는 그냥 우연히 만들어진 것이 아니라 어떤 지혜로운 존재가 설계를 했다는 것입니다. So, ang sinasabing code po, ang lahat po ng living organism ay hindi basta-basta ginawa. Meron po siyang tinatawag ng designer o tagapaglikha. 우리가 그것을 성경을 통해 확인해 보겠습니다. So, tingnan po natin mula po sa salita sa Biblia. 창세기 1장 11절 하나님이 이르시되 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 맺는 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되니라. So, basahin po natin mula sa Genesis, aklat ng Genesis, verse 1 to 11. Andiyan po ba? 창세기 18세기 1장 11절 같이 읽어보겠습니다. Okay, basahin po natin. Ready? And basa. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabilihin at mga punong namuunga, at nangyari ito. Amen. 창세기
이르시되 땅은 생물을 그 종류대로 내되 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 그 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라. Sunod po, basahin po natin mula sa Genesis chapter 1 verse 24. Sabay-sabay po tayo. 창세기 1장 24절도 같이 읽어보겠습니다. At gayon nga ang nangyari. Amen. 하나님이 어떻게 Ang Panginoon, 땅의 동물들과 식물들을 각기 종류대로 만드셨다고 말하고 있습니다. sinasabi po, di po ba, ng lahat ng halaman, lahat po ng hayop, according to their kind, according sa kanila, mga pagkakaiba-iba, ginawa po sila ng Panginoon. 이 세상의 모든 생명은 우연히 생긴 것이 아닙니다. Uulitin natin, hindi po ito'y pagkakataon lamang o basta-basta nangyari lamang. 하나님께서 설계하시고 창조하신 것이라는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. Nawa po, alalahanin natin, ang Panginoon po ang talagang nagdisenyo sa atin at naglikha sa ating lahat. Amen po? 하나님은 우리에게 단지 성경 말씀으로만 말씀하지 않습니다. So, hindi lamang po na tayo basta-bastang sinasabi lang sa Bible, nilikha ko sila. 자연을 통해서 하나님의 존재와 성품을 보여줍니다. So, makikita natin mula sa ating kalikasan or nature, doon din nakikita natin ang existence o pagkairan ng ating Panginoon, pinapakita po sa atin. 하나님이 자연을 만드신 분이기 때문입니다. So, dahil tayo po ay natural na nilikha ng Panginoon. 밤하늘을 보세요. Yes, kung tingnan po natin ang kagabihan, liwanag ang gabi. 수천억 개의 별들이 정확하고 질서 있게 움직입니다. So, di po ba nakikita natin yung mga bodies na iba't ibang mga bagay doon sa kalangitan? Kusa pong kumikilos, di po ba? 그것은 혼돈이 아니라 질서 가운데 움직이도록 설계하신 하나님의 손길입니다. Kasi mula po, ang kawalan, actually napakadali po doon, di po ba? Ngunit, dahil sa kaayusang ginawa ng Panginoon, nagdisenyo siya ng mga bagay-bagay doon. At pinakita ko ano yung kamay talaga ng Panginoon na kung ano kaya niyang likain. Amen. 하나님은 성경으로만 말씀하지 않으십니다. So, hindi lamang po sinasabi, pinapakita ng Panginoon ang kanyang salita doon sa Biblia. 자연을 바라볼 때 창조주의 흔적과 마음을 느낄 수 있습니다. So, mararamdaman po natin ang Panginoon sa pagtingin natin sa kalikasan. 시편 19편 1절은 이렇게 말합니다. So, sinasabi po yon sa Psalms 19:1. Basahin po natin. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다. Okay, basahin po. And, basa. Ang kalwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, pinapakita ng kalawakan. Amen. 아침마다 들리는 새소리를 들어보세요. So, pakinggan natin every morning. Pakinggan nga natin yung mga tunog ng mga ibon. 각 새마다 고유한 멜로디가 있습니다. So, di po ba? Bawat ibon ay may kanya-kanyang kalmadong boses o tunog, melody. 수백 가지 음을 조합해서 부릅니다. So, ang napakarami pong iba't ibang klaseng tunog na naghahalo-halo minsan, natutunugan. 우연입니까? 아닙니다. Sa palagay niyo, pagkakataon lamang yon? Hindi po. 하나님의 감성이 담긴 작품입니다. Dahil nilikha iyon ng Panginoon ayon sa kanyang emosyon. Lahat iyon ay gawain ng Panginoon. Amen. 아기가 탄생하는 모습을 본 적 있으십니까? Nakita niyo na ba kung paano ipinapanganak ang isang bata? Yung paraan kung paano siyang ipinanganak? 눈에 보이지 않던 세포 하나하나가 10개월 만에 생활 숨쉬는 아기로 태어납니다. So, di po ba? Sa loob ng, kumbaga ay 9 months, sa kanila 10 months. Sa loob ng 9 months, sa bawat cells na nasa baby na iyon, dahan-dahan lumalaki yun. At yun ay sa loob ng kanyang kapanahunan, yun ay nagiging tao. 첫 울음, 첫 숨, 첫 심장박동. 이것은 단순히 생물학이 아닙니다. So, maririnig natin kapag ipinanganak siya, yung unang ingay niya, pag-iyak niya, siyempre unang paghinga niya, yung dibdib niya, yung unang pagtibok ng puso, nangyayari yun kapag ipinanganak siya. 하나님의 생명을 불어넣으신 순간입니다. So ito po, sigurado ay nilikha ng Panginoon, isang nilalang ng Panginoon. Amen. 예전에 바닷속 신비를 보여주는 TV를 본 적이 있습니다.
So, mga sinaunang before, nakikita natin actually, even until now, yung mga sinasabing mystery ng karagatan. Nakikita natin sa TV. 심해에는 사람이 본 적 없는 생물들이 삽니다. So, iniisip natin, ang mga tao ay hindi kayang mamuhay doon sa kalalim-laliman ng karagatan. 빛도 없는데 빛을 내는 생물. So, ngunit, may mga nilalang doon sa ilalim ng dagat na kahit walang liwanag, namumuhay pa rin sila, di ba? 극한 환경에서 사는 생물. So, sila po ay namumuhay, yung mga nilalang na ito, na namumuhay sa extreme na environment doon sa kailalim-ilaliman ng dagat. 하나님은 인간의 상상을 뛰어넘는 창조주이십니다. Ngunit, ang Panginoon natin ay napakalakas talaga ng imahinasyon, ano? So, ngunit tayo ay nilikha ng kakaiba, masigit pa ng ating Panginoon. 우리가 자연을 볼 때 우리가 무엇을 느끼십니까? So, naramdaman po natin kung ano kaya ang meron sa ating kalikasan. 단지 예쁘다 말하고 지나가나요? Marami pa din ang nagsasabing, maganda lang, tapos move on na, pass na agad. 아니면 그 안에 계신 하나님을 만나시나요? Or, meron po ba dito na nakakapagsabi na, every time na nakakita nila yung kalikasan, ay, ang ganda, na-meet ko si Lord today. 이제부터는 하나님의 창조하신 자연을 통해 하나님의 손길과 숨결을 느껴보시기 바랍니다. So nawa po, every time po nakikita natin ang kalikasan, nawa po ay ramdamin natin yung hininga ng Panginoon at yung hawak ng Panginoon upang likhain ang lahat ng magagandang bagay nito. 우리를 위해 만든 세상을 바라보며 주님을 찬양하고 감사하기를 바랍니다. So nawa po, sa pagtingin natin ng mga bagay-bagay dito sa buong mundo, nawa po ay tayo po tuloy-tuloy na magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoon sa mga bagay na nilikha niya dito. Amen? 하나님께서 창조하신 모든 생명체는 수명을 가지고 있습니다. So alam po naman po natin na ang Panginoon po ang naglikha ng lahat ng bagay dito, lahat ng living organisms po dito sa daigdig. 아무리 과학이 발달해도 인간은 죽음을 피할 수가 없습니다. Ngunit, sinabi pa na kahit pa anong sinasabi na patunay ng mga scientist na yan, mayroon pa rin katapusan ang mga bagay-bagay. 성경은 말합니다. 전도서 3장 1절에서 2절 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며. So basahin po natin mula po sa Ecclesiastes, mga ngaral. Ayun po, ready? Sabay-sabay. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng talim. Amen. 네, 히브리서 9장 27절 한 번 죽은 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리라. Basahin naman natin mula sa Hebreo 9. Ayan po, sige po, ready? Basa. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Amen. 온 만물을 창조하신 하나님께서 사람에게는 정해진 때가 있고 죽음 이후에는 심판이 있다고 분명히 우리에게 말하고 있습니다. Sinasabi po, di ba, buong puso tayong nilikha ng Panginoon. Ngunit, ang lahat po ay sinasabi din, sigurado may exact date or exact time kung kailan darating ang kamatayan. 혹시 천국과 지옥에 대해 들어보신 적 있으신가요? Meron po ba ditong nakarinig na kung ano po ang ibig sabihin ng impyerno? 천국은 많은 사람들이 좋은 곳이라 생각하고 또 지옥은 되게 힘들고 어려운 곳이라고 알고 있지만 여러분 구체적으로 생각해 보신 적 있으십니까? Alam naman po natin na ang langit po ay syempre alam natin napakaganda doon, ano iniisip namin palagi. Pero ano naman po yung impyerno? Naku, sigurado kailangan imagine niya natin ng eksakto, ng konkretong imahinasyon natin. Ano kaya ang meron doon? 한국에는 철을 만드는 큰 공장들이 있습니다. Meron daw po sa Korea na isang factory ng pagawaan ng mga metal o iron, bakal. 거기에서 철강석을 아주 높은 온도에서 녹여서 순수한 철과 강철을 만듭니다.
So, meron daw po, sa pagsisimula po ng paggawa ng bakal, meron po tinatawag na batong bakal or iron ore. Inilalagay po sila sa napakataas po ng temperature para po sila ay puruhin. 그때 쓰는 용광로 안의 온도가 무려 1500도가 된다고 합니다. So, ang ginagamit ng po doon na pugon o furnace sa English, napaka-init po na 1,500 degrees ang temperatura ng doon. 그 붉은 샘물이 얼마나 뜨거운지 아세요? Alam niyo po ba kung gaano kainit yung sinasabing molten metal na yun o yung natunaw na metal na yun, na bakal? 종이나 나무, 플라스틱 같은 건 1초도 못 버티고 그냥 순식간에 사라집니다. Lahat po ng bagay, papel, kahoy, or kahit ano pang plastic, kahit 1 seconds lang, tunaw agad. 근데 그곳에 여러분께서 5분 정도 들어간다고 생각해 보세요. So, isipin nga natin, ano kaya? Kung sa loob ng 5 seconds pa lang, napasok na tayo doon, mga kapatid. 그 얼마나 끔찍합니까? Naku, sigurado pakiramdam natin, napakagrabe no? 1 seconds na lang, gano'n na, ito 5 seconds. 근데 성경에는 불신자들이 가는 지옥이 바로 그 정도로 뜨겁고 고통스러운 곳이라고 말하고 있습니다. Ngunit, sinasabi po sa Bible, ang lahat ng hindi naniniwala, diretso, tinatapon doon, ipinapatapon doon sa impyerno. Naku, napakasakit na kalagayan po sakali. 요한계시록 20장 15절에는 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라고 말합니다. So, basahin po natin mula sa pahayag. Okay, Revelations 20:15. Okay? sabay-sabay, ready? 이곳은 죽고 싶어도 죽을 수 없는 영원히 고통받는 곳입니다. So, ang sinasabing lawa ng apoy daw po iyon. Kahit gusto mo pang mamatay, hindi ka na mamamatay-matay. Yun yung lugar na iyon. 그러나 여러분은 걱정하지 마십시오. Ngunit, don't worry daw po. 우리 모두는 예수 그리스도를 믿고 구원받았기에 지옥의 심판을 받지 않습니다. Kung tayo po ay makakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon, tayo po ay hindi na maipapatapon doon sa sinasabing impyerno na yan. 그래서 우리는 매일 감사함으로 살아가야 합니다. So kung gayon ba, dapat may puso tayo ngayon may buong pasasalamat at mabuhay tayo ng may pasasalamat. Amen. 온 우주와 만물을 만드신 하나님을 경외해야 합니다. Sigurado po ang lahat po ay, alam po natin na ang buong sanlibutan po ay nilikha ng Panginoon. 우리의 죄를 위해 십자가에 피 흘리신 예수 그리스도를 기억하며 사랑해야 합니다. Kailangan po nating tandaan ang pag-ibig ni Jesucristo para sa atin at upang na siya po ay namatay sa krus para sa atin. Amen. 그분을 우리의 주인으로 섬기며 이 땅에서 그분의 말씀에 순종하며 살아가야 합니다. Kung kaya, sundin po natin ang lahat ng sinasabi niya. Tapos, kailangan makinig tayo din sa sinasabi niya. Ano po? At kailangan mabuhay tayo na may kabanalan. Ang ating buhay ay may kaayusan. 온 우주와 만물을 만드신 하나님께서 우리를 창조하셨습니다. So, naniniwala tayo, ang lahat ng bagay, ang sanlibutan, di ba? Nilikha ng Diyos, naalala natin yon? Amen. 우리는 결코 우연히 태어난 존재가 아닙니다. So, hindi aksidente ang paglikha ng mga ito ng Panginoon. 하나님은 아무 의미 없이 사람을 만들지 않으셨습니다. Ang Panginoon daw po ay hindi basta-basta naglikha ng tao ng walang dahilan o walang reasons para maglikha. 우리는 하나님의 뜻과 계획 속에서 아주 특별한 목적을 가지고 이 세상에 태어난 존재입니다. So, ang Panginoon daw po ay isang napaka-galing na genius para likhain tayo na may dahilan at laging may plano siya para sa ating lahat. Lagi siyang may purpose para sa atin kung kaya't nilikha niya tayo. Amen. 에베소서 2장 10절은 이렇게 말합니다. Basahin po natin mula sa Ephesians 2:10. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받았나니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라.
Basahin po natin. Ready? Ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinihanda niya noong una pa man upang gawin ito. Amen. Amen. 단지 그냥 사는 게 아니라 선한 일을 위해 하나님의 뜻을 이루기 위해 창조하셨습니다. So, hindi lamang po yung pagbasa lang ng salita ng Diyos. Dapat, kailangan isabuhay natin yun. Hindi yung basa-basa lang forever, no? Kailangan isabuhay natin yun. Dahil ang lahat ng bagay ay may kalooban ng Diyos. Ito ay nilikha niya ayon sa kanyang kalooban. 그러면 우리는 어떤 삶을 살아야 합니까? So, kung tayo din, anong klaseng buhay ba dapat ang meron tayo isabuhay? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 복음을 전하는 삶을 살아야 합니다. So, kailangan daw po nating mabuhay na may pagmamahal sa ating Panginoon, may pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay, at yung pag-evangelize at pag-share ng salita ng Diyos. Amen. 마태복음 22장 37절에서 39절에 예수님께서 말씀하셨습니다. Basahin po natin mula sa Matthew, verse 22, Mateo. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. At mula po dito, basahin natin. Ready? Matthew verse 22, chapter 22, verse 37 hanggang 39. Ayan po. Ready po? And basa. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamalawakang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. 이것이 우리의 삶의 이유입니다. Ito daw po ang buong reason kung bakit tayo buhay. 우리 인생을 통해 하나님을 영화롭게 하고 Kailangan daw po tayong nabubuhay para i-glorify ang Panginoon. 그분의 사랑을 세상에 흘려보내며 At syempre, ang pag-ibig po niya ay hindi niya natin hinahayaan na basta-bastang ma-let go lang. 하나님의 나라를 이 가운데, 이 땅 가운데 드러내는 것, 그것이 우리가 살아가야 할 방향입니다. So dapat ang direksyon natin na ating buhay ay yung kung paano tayo mabuhay papunta sa langit. Ano po? Amen. 또한 우리가 받은 구원의 은혜를 기억하며 감사와 기쁨으로 살아가는 것입니다. So tayo din po dapat alalahanin natin ang lahat ng pagpapala ng ating kaligtasan mula sa Diyos. At dapat tayo po ay namumuhay na may kaligayahan, joyful sa ating buhay. Amen. 그리고 절망 속에 있는 이들에게 소망을 정하는 것, 그것이 우리의 사명입니다. So ang buhay din po natin ay dapat may tunay na pag-asa palagi sa Panginoon. Doon po tayo dapat nabubuhay din. 이제 결론을 짓겠습니다. So meron po tayong ating pangwakas. 사람이 만든 이론, 즉 진화론 같은 세상의 가설에 흔들리지 말고 So nawa po, kung ano daw po ang sinasabi ng daigdig ng mga evolution theories na yan, tayo po actually ay nabuhay. Hindi po tayo nalilito kung paano tayo nilikha. 온 우주와 만물을 창조하신 하나님, 그리고 그 사실이 기록된 성경 말씀을 그대로 믿으십시오. Nawa po, exactly tayo maniwala sa kung ano ang sinasabi ng Bible na ang lahat ng sanlibutan ito at lahat ng nasa kapaligiran natin, including tayo, ay nilikha ng Panginoon. Amen. 성경은 처음부터 끝까지 일관되게 선포합니다. Lagi po natin ipinapayag, consistently ito po ang katotohanan. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. So, di po ba sinasabi sa Genesis 1:1 na pasimula tayo ay nilikha? Okay, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. 이 말씀은 단지 옛 이야기나 상징이 아니라 하나님의 진리이며 실제 역사입니다.
So itong salita daw pong ito, ng salita ng Diyos, ay hindi lamang simbolo o marka-marka lang. So ito po ay ang katotohanan ng Diyos na siya po ay totoo. At ito po ang sinasabing real history. Amen. 세상의 지식과 성경 말씀이 충돌하는 것처럼 보일 때 Kung sakali po, nakikita natin nagka-clash po yung theory of evolution at kung yung mga Christian kung paano tayo nilikha, 믿는 우리가 해야 할 선택은 분명합니다. napakalaga po at obvious naman kung ano dapat ang pipiliin natin na katotohanan. Ano po? Amen. 하나님 편에 서는 것입니다. Doon daw po tayo kakampi sa sinabi ni Lord. Yun ang kakampihan natin. Amen? Amen. 그분의 말씀을 믿고 따르는 것입니다. Dapat nabubuhay tayo ayon sa sinasabi ng Panginoon. Amen. 그것이 바로 구원받은 자로서의 마땅한 자세입니다. So yun lamang po ay tamang attitude. Proper attitude lamang ng mga taong naligtas na at nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. Amen. 세상은 계속해서 의심하게 만들고 말씀을 흔들려고 하지만 하나님은 변하지 않으시고 그분의 말씀은 진리로 영원히 서 있을 것입니다. So ang maaaring ang sanlibutan daw po ay lagi naglilikha ng kung anong-anong paraan para tayo ay magduda. Kailangan po hindi tayo nasishake, hindi po nasishake ang ating pananampalataya, ang ating faith. Dahil hindi kailanman nagbabago ang Panginoon. He never changes. And yun po, lahat po ng bagay ay naaayon sa kanyang katotohanan. Amen. 그러므로 사랑하는 여러분, So minamahal natin kapatid, 세상의 소리에 귀 기울이기보다 하나님의 음성에 귀를 기울이십시오. nawa daw po, huwag natin pakikinggan ang mga tunog-tunog o boses ng daigdig na ito. Tanging ang boses lamang ng Panginoon ang ating pakikinggan. Amen. 진리의 말씀을 믿고 그 위에 굳건히 서서 살아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. So dinadalangin daw po niya na ang lahat po ay tunay na makinig at maniwala sa katotohanan mula sa Diyos at tayo din po ay mabuhay ng ayon sa sinasabi ng Panginoon. Amen. 기도하겠습니다. Tayo pong manalangin, 하나님 아버지, aming Ama, 세상과 우주를 만드신 창조주 하나님, kayo po na ang Creator, Panginoon, na naglikha ng lahat ng buong sanlibutan. 우리를 사랑하시고 예수님을 보내주신 하나님 앞에 나아갑니다. Kayo po ay tunay na nagmamahal sa amin at lagi po nandoon sa kalagitnaan namin, Panginoon. 우리의 죄를 용서해 주시고 Kayo po ay nagligtas mula sa amin at naglinis sa aming mga kasalanan. 예수님을 믿는 믿음을 주시옵소서. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya ni Jesus. Gaya po niya, kami po ay mabubuhay sa pananampalataya. 이제는 하나님의 뜻대로 살게 하시고 Nawa po, kami po ay mabuhay ayon sa inyong kalooban. 우리의 삶 속에 하나님의 질서와 사랑을 드러내게 하옵소서. At nawa po, ang aming buhay po ay magkaroon po ng kaayusan, ayon po sa kaayusan at pag-ibig na ibinibigay at inihahayag niyo sa amin. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo.